pagkalapag nga sa Pilipinas ni dating suspended Bamban Mayor Alice Guo, agad siyang ididiretso sa Campo Crame. Kumuha pa tayo ng ibang update mula kay Patrick De Jesus live. Patrick? Nakaantabay nga tayo dito sa Camp Crame kung saan inaasahang dadalhin si dismissed Mayor Alice Guo pagkabalik sa Pilipinas ngayong gabi. Nasa Indonesia nga yung ilang kinatawan ng Pilipinas na personal na sumundo kay Guo. Isa ito sa mga larawan ni dismissed Mayor Alice Guo sa Indonesia bago ang inaasahang pagbabalik niya sa Pilipinas ngayong araw. Noong Martes na aresto ng Indonesian Police si Guo sa isang hotel sa Banten Province. Ayon sa PNP, nasa maayos na kalagayan si Guo at base sa pakikipag-usap ng kanilang police attaché, nais talaga nitong sumuko. Nung siya ay maaresto and okay naman daw si Alice Guo. In fact, according to the police attaché natin, sinasabi is gusto na rin talaga niya na sumuko at haharapin niya yung mga kasong nakasampa laban sa kanya. So, yung ibang mga detalye, yung ibang mga naging usapan, hindi na masyadong dinitalye because limited lang din yung time nung makausap niya si Alice Guo kasi gusto lang din niyang ma-check kung kumusta yung kondisyon ni Alice Guo. Sa obserbasyon din ng police attaché, wala namang senyales na nagparetoke si Guo para itago ang kanyang pagkakilanlan. Nakaharap niya at nakausap niya personal, wala naman daw yung sinasabi na nagparitoke or what. Wala naman, medyo siguro she probably gained a little weight, kaya siguro medyo iba yung itsura, siguro sa angulo. But according to the police attaché, mukhang wala naman, maliban dun sa maigsi ang buhok niya. Pasado alas 2 naman ng madaling araw kanina, dumating si DILG Secretary Benhur Abalos sa Jakarta, Indonesia, kasama si PNP Chief Police General Romel Marbila. Nakipagpulong sina Abalos at Marbila sa kanilang mga counterparts sa Indonesia hinggil sa turnover kay Guo. Pagkalapag sa Pilipinas ng chartered flight sa kay si Guo kasama sina Abalos at Marbila, inaasahang dadalhin muna ito sa Camp Crame para sumailalim sa medical examination bago ilipat ang kanyang kustodiya sa Senado kung saan siya may existing arrest order. Ang PNP po ang naatasan na mag-serve po ng warrant of arrest at bit-bit po natin yung warrant of arrest na galing po sa Office of the Sergeant of Arms ng Senate po at yun po yung basihan kung bakit po natin siya i-custody for the meantime to undergo physical and medical examination prior to her turnover po sa Senate. Sandali lang naman po yung physical and medical examination as a matter of procedure lang po yan. Pag tayo po ay may kinokustodiya po na tao po ay kailangan po muna natin siyang siguraduhin na maayos po yung kanyang kalagayan bago po natin siya i-turn over doon po sa opisina na meron pong jurisdiction sa kanya. Una naman nang sinabi ng Department of Justice na walang opisyal na request mula sa Indonesia kaugnay ng lumabas na ulat na prisoner swap. Kapalit ang wanted doon sa kasong drug smuggling na si Gregor Johan Haas. Noong Mayo na aresto si Haas sa Bogo, Cebu ng mga operatiba ng Bureau of Immigration. Tuloy na nga yung pagbabalik dito sa Pilipinas ni Alice Guo. Ito ay nang formal na siyang i-turn over ng Indonesia Police kanina sa mga opisyal at kinatawan ng Pilipinas na naroon sa panguna ni DILG Secretary Benhur Abalos. Kaya nga sa ngayon, opisyal ng hawak si Guo ng mga otoridad ng Pilipinas at inaasahan mamayang alas 8 ng gabi lilipad yung chartered flight kung saan sakay si Guo kasama sina Abalos at Marbil. Kasabay naman ito, naglabas ng warrant of arrest ngayong araw ang RTC Branch 109 ng Capas Tarlac laban kay Guo kaugnay ng kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na isinampa ng DILG. Dahil di umano bilang alkalde ay ginamit niya yung kanyang posisyon o kapangyarihan para bigyan ng pabor yung ni-raid na Baofu compound at maaprubahan yung mga lisensya at permit. Kabuang 180,000 ang piyansa sa naturang kaso. Sumaan, ganito yung magiging proseso pagkarating ni Alice Guo dito sa Pilipinas. So mamayang hating gabi, depende kung anong oras makalis yung flight doon sa Indonesia, ay lalapag yung chartered flight sa isang private hangar sa Pasay City. Doon na gagawin yung booking procedure, pati yung medical examination
kay Guo. At doon din magkakaroon ng press conference yung mga kinatawan ng Pilipinas sa sumundo kay Alice Guo. So mula roon sa private hangar sa Pasay City, dito dadalhin sa Campo Crame si Alice Guo. At base sa impormasyon na ating natanggap ay pansamantala siyang ide-detain dito bago naman siya i-turn over sa kustodiya ng Senado. Pero as of now nga, napakarami pang changes ang posibleng mangyari habang hinihintay natin yung pag-uwi o pagbalik dito sa Pilipinas ni Alice Guo. Tama ka, Patrick, dahil paano makaapekto sa proseso yung bagong warrant of arrest na inilabas ng local court sa Banban, Tarlac. Diyan dahil nga ikukustodiya si Alice Guo sa Senado. Yes, tama ka dyan, mayroon nga magiging kaunting pagbabago dahil dun sa inilabas na arrest warrant ng korte sa Tarlac patungkol dun sa kasong Anti-Graft and Corrupt Practices Act na isinampa laban kay Alice Guo. So sa ngayon nga dahil nga nabanggit ko, mayroon pang changes, titingnan natin kung ano yung magiging pag-uusap ng mga opisyal dahil nga meron siyang arrest warrant at the same time ay kailangan din niyang humarap sa mga pagdinig sa Senado. So isa yan sa ating inaantabayanan. Pero tama ka dyan, definitely nagkaroon nga ng impact or yung inilabas na arrest warrant ng korte. So maaring mananatili siya dito sa kustodiya ng PNP or ganun pa rin, pwede pa rin siyang mailipat sa Senado. So mahaba ring usapin yan habang hinihintay talaga natin yung pagbabalik ni Alice Guo. Maraming salamat sa iyo, Patrick De Jesus.